Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang kawawang batang ito ay pinipilit na lumuhod sa sahig ng kanyang mga kaklase. Walang awang pinukpok nila ang mga itlog sa kanyang ulo, saka binuksan ang isang bag ng harina at ibinuhos sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pananakit na ito, walang pagtutol na ipinakita ang babae. Nang makita ito ng mga nambubuli, lalo silang naging malupit at ibinuhos pa ang patis sa kanya. Pagkatapos, ginamit nila siya bilang isang simbolikong birthday cake para sa selebrasyon ng kanilang leader. Ang kawawang batang ito ay si Eunbi. Mayroon siyang kambal na kapatid na nagngangalang Eunjae, at kahit magkambal sila, magkaiba ang kanilang mga personalidad. Lumaki ng walang magulang, sila ay nanirahan sa isang orphanage. Subalit, mas swerte si Eunjae dahil siya ay inampon ng isang mayamang pamilya sa Seoul, habang si Eunbi ay hindi pinagpala. Dahil sa kahirapan, maaga siyang naging responsable at nag-alaga ng mga batang nasa orphanage. Dahil dito, naging mahiyain si Eunbi, kaya madalas siyang maging target ng pang-aapi ng kanyang mga kaklase. Samantala, ang kapatid niyang si Eunjae ay nagkaroon ng mas komportableng buhay. Naging malamig at walang pakiramdam siya dahil sa sobrang pag-spoil sa kanya. Palaging inaasikaso ng kanyang ina ang lahat para sa kanya. Ngayon, may field trip si Eunjae. Habang naglalakad, pinapanood niya ang live stream ng swimming competition ng kanyang matalik na kaibigan. Nang makita niyang nanalo ito, hindi niya napigilan ang kanyang tuwa. Kaibahan sa kanyang kapatid, sa sandaling iyon, si Eunbi ay pinag-iinitan ng kanyang mga kaklase. Birthday ng kanilang leader, kaya ginawa siyang literal na birthday cake. Walang awang pinukpok sa kanya ang mga itlog, binudburan ng harina at hinarangan ng patis. Nang makita ang kalagayan ni Eunbi, sandaling tumigil ang leader ng mga bully. Para bang may pagsisisi, pero ilang segundo lang, tumawa na siya ng malakas at nag-throw pa ng heart gestures bilang pasasalamat sa kanyang mga tauhan. Pero hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Eunbi. Pumasok siya sa classroom na nakasuot ng gym clothes. Walang nagmalasakit sa nangyari sa kanya. Sa halip, takip ilong sila dahil sa amoy ng patis na kumapit sa kanya. Kahit ang kanyang katabi ay sinabihan siyang lumayo pa. Para lalong sumama ang loob niya, pagkatapos ng klase, tinawag siya ng homeroom teacher para kausapin. Sinabihan siyang madumi ang damit niya at mabaho siya. Saan man siya pumunta, puro pang iinsulto at pagtawa ang nararanasan niya. Kinabukasan, nagkasakit siya at hindi nakapasok. Nang lumabas siya, nakita niya ang grupo ng mga bully. Nagkukunwari silang nagsisilbi sa community bilang dahilan para pumunta sa welfare center, pero ang totoo, gusto lang nilang guluhin si Eunbi. Gayunpaman, tiniis niya ito ng tahimik, ayaw niyang maabala ang direktor ng center. Dagdag pa rito, ang tatay ng leader ng mga bully na si Soyoung ay sponsor ng charity house, kaya wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat. Ipinagmayabang pa ni Soyoung ang scholarship fund ng tatay niya at kung paano ito naghahanap ng mga organisasyong tutulungan. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Eunbi. Hiniling niya kay Soyoung na magpasabi sa tatay nito. Sana kahit papaano ay gumanda ang kalagayan ng welfare center at charity house, pero masyadong naging inosente si Eunbi. Ginamit ni Soyoung ang dahilan ng paghiram ng phone para magtanong sa tatay, pero sa halip, nagpadala siya ng mga nakakainsultong mensahe sa grupo nila. Nagkagulo ang dalawang panig at sa gitna ng away, nahulog si Soyoung sa isang bunton ng metal pipes. Sa kabutihan ng kalooban, sinaklawan siya ni Eunbi gamit ang sariling katawan. Akala niya magbabago si Soyoung. Pero imbes na magpasalamat, ginamit ni Soyoung ang kanyang magulang para mapilitan ng school na paalisin si Eunbi. Alam niyang wala siyang laban, kaya nagmakaawa siya sa teacher na makapasok pa siya kahit isang klase lang. Pero nang bumalik siya sa classroom, nandyan na naman ang mga bully. Sinulatan nila ng masasakit na salita ang kanyang desk at pinaligiran siya. Balak nilang hubarin ang damit niya at i-video. Buti na lang, nagawa ni Eunbi ang lahat ng lakas para itulak sila at tumakas. Nagmamadali siyang tumakbo sa schoolyard. Ang bigat ng lahat ng pinagdadaanan niya ay nagdulot ng kalituhan at kawalang pag-iisip. Samantala, si Eunjae, nakakababa lang ng sasakyan, ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Bigla siyang nagalit at nahulog ang phone niya sa sahig. Nang sumakay siya ulit sa sasakyan, nagpakita pa siya ng inis sa kanyang matalik na kaibigan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa common room, bigla siyang tinawagan. Pagkatapos niyang kunin ang phone, sumunod ang kaibigan niyang si Seojin dahil nag-aalala. Kaya nasaksihan ni Seojin na nagkita sila ni Eunjae at ng isang lalaki at bigla itong umalis ng galit. Kinabukasan, sumakay ang klase ni Eunjae ng cable car papunta sa bundok para sa isang field trip at may lungkot sa mukha ni Eunbi. Kahit matagal na silang hindi nagkikita, naalala pa rin niya ang kapatid niyang si Eunjae. Kahit nasa iisang cafe sila noon, hindi sila nagkita kaya nagkasalubong ang magkapatid ng hindi namamalayan.
Nang oras na ng class picture, nagpanik ang lahat nang hindi nila makita si Yonje. Agad silang naghahanap sa buong bundok, pero kahit halos masaliksik na nila ang lugar, wala pa rin siya. Ang balita ng pagkawala ni Yonje ay agad na nakarating sa ina nito. Nagmamadali itong pumunta at labis ang panghihina ng loob, hindi makapagsalita. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Eunbi na si Do-yeon ay hindi mapakali nang malamang nawawala siya. Dahil sa pag-iisip kay Yonje, nawalan siya ng focus at hindi nakasali sa kanyang competition. Hindi matanggap ng ina ni Yonje ang nangyari, araw-araw siyang naghahanap ng balita. Hanggang sa isang araw, tumawag ang ospital. Sa wakas, natapos na ang kanyang pag-aalala, pero sandali lang ito, dahil nalaman niyang nawalan ng memorya ang anak dahil sa trauma at stress. Maaari siyang gumaling o baka hindi na niya maalala ang lahat. Habang pauwi na si Yonje mula sa ospital, nakasalubong niya si Soyoung. Akala nito ay si Eunbi siya, kaya sinimulan na niyang bulihin. Dumating ang ina ni Yonje at hinila si Soyoung palayo. Doon lang na-realize ni Soyoung na nagkamali siya ng tao, kaya nag-apologize siya at agad na umalis. Sa parehong panahon, hindi pa alam ni Do-yeon na natagpuan na si Yonje. Nakaupo siyang nakatulala, naaalala ang gabing iyon. Para matupad ang pangako nila noong bata, na manalo siya ng National Gold Medal at ibigay ito kay Yonje. Dumiretso siya sa kanya pagkakuha ng medalya. Pero hindi inasahan ni Do-yeon, malamig ang pagtanggap sa kanya ni Yonje. Sinabi nitong hindi niya naaalala at wala siyang pakialam sa anumang pangako. Ang mga salitang iyon ay lubos na nasaktan si Do-yeon. Bigla, napansin ni Do-yeon ang peklat sa leeg ni Yonje. Nagtaka siya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nang marinig ito, umatras si Yonje at sinabing wala siyang magagawa para tulungan siya. Hindi pa rin maunawaan ni Do-yeon kung bakit nagbago ng ganito si Yonje. Nang mabalitaang nakabalik na si Yonje, nagmadaling pumunta si Do-yeon sa pinagkakatayuan nito. Dahil sa pagkawala ng memorya, hindi siya makilala ni Yonje. Parehong nasa elevator, pero parang magkaiba na sila. Naalala ni Do-yeon ang mga sinabi ni Yonje ng gabing iyon. Akala niya ay binibiro lang siya, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Pero nang malaman ang totoo, nagulat si Do-yeon nang mawala ang memorya nito. Nang tanungin ni Yonje kung malapit sila, biglang umalis ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Gusto ng ina ni Yonje na maibalik agad ang memorya nito, kaya ipinasok na siya ulit sa bahay. Magkasama silang nagtingin sa mga lumang litrato. Nagtaka si Yonje kung bakit walang larawan niya noong bata pa siya. Ipinaliwanag ng ina na natagpuan siya sa isang taniman ng patatas noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Bago pa man makapag-isip ng malalim, pinabalik na siya ng ina niya sa eskwela. Doon, nakita niya ang isang kaibigan mula sa ospital. Nagulat ang buong klase nang makita siya. Dating matapang at suwail si Yonje, pero ngayon para siyang ibang tao. Dati, hindi siya nag-aabala na batiin ng sinuman, pero ngayon, nagulat ang lahat sa kanyang pagbabago. Dahil nawala ang kanyang memorya, sinubukan ng ilang kaklase ni Yonje na tulungan siyang maalala ang nakaraan sa pamamagitan ng pag-aya sa karaoke. Pero dahil walang pera ang grupo, nadala silang lahat sa presinto. Takot na tawagan ng mga magulang, kaya no choice sila kundi humingi ng tulong sa homeroom teacher. Gayunpaman, maliit lang ang sahod ng guro at nang makita ang babayarin, halos mahimatay siya sa gulat. Nagmakaawa siya sa may-ari kung pwede bayaran ng paunti-unti. Habang naghihintay ng bus, masaya si Yonje na may kasabay siya, pero hindi pala maganda ang relasyon nila dati. Bago siya mawalan ng memorya, komplikado pala ang samahan nila. Kinabukasan, kahit walang alarm, nagising si Yonje ng kusa ng 5:00 ng umaga. Dahil maaga pa, nagbike siya para mag-ehersisyo. Bigla niyang nakasalubong si Do-yeon sa gate na nag-ehersisyo rin, kaya sabay silang nag-workout. Pagdating sa klase, sinubukan ni Yonje buksan ang kanyang locker. Pagkatapos ng mahigit 200 na pagsubok, hindi pa rin niya ito mabuksan, kaya sumuko na siya sa frustration. Biglang naalala ni Yonje na yung kasama niya sa karaoke ay ilang araw nang absent. Bago pa man siya makaupo, pumasok ang kaibigan niyang iyon kasama ang guro. Inutusan ng guro si Yonje na buksan ang locker niya. Nang sabihin nitong hindi niya maalala ang password, pinakuha ng guro ang class president ng martilyo. Pero agad na kumuha ng upuan si Taekwang, kaibigan ni Yonje, at pinagpalo ang locker para mabuksan. Nang magbukas ito, ang laman lang ay isang misteryosong kahon na may mamahaling kwintas. Nagsalita si Yongyun, sinabing sa kanyang ina iyon. Agad na napunta ang tingin ng lahat kay Yonje, pero wala na siyang maalala. Inutusan ng homeroom teacher si Yonje na pumunta sa faculty room para mag-usap. Pero hinila siya ni Do-yeon palabas. Tinanong ni Yonje kung bakit kailangan nilang tumakbo. Gusto niyang bumalik para linawin ang lahat, pero wala siyang maalala para ipagtanggol ang sarili. Ayaw ni Do-yeon na maging chismis siya ng buong eskwela. Sa sandaling iyon, nagkukwento na si Yongyun sa guro. Sinabi nitong pinilit siya ni Yonje na magbigay ng pera at pinagbantaan pa siya ng pananakit kapag hindi sumunod.
Dahil naubos na ang pera niya, kinuha raw niya ang alahas ng ina bilang pambayad. Pero dahil nawalan ng memorya si Eunjae, gusto ng guro na tawagin ang magulang ng dalawa para pag-usapan. Pero ayaw na ayaw ni Yongyun na isama ang mga ito. Samantala, nakita ni Eunjae ang ina ni Yongyun na galit na pumasok sa eskwela. Lumingon siya sa dalawa niyang kaibigan at tinanong kung totoo bang nambubuli at nangikil siya dati kay Yongyun. Tuwirang itinanggi ito ng matalik niyang kaibigang si Seojin. Punong-puno pa rin ng duda si Eunjae, kaya gustong-gusto niyang makausap si Yongyun, pero tuwing tatawagan niya, laging voicemail ang sumasagot. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Doyoon para mag-ehersisyo. Habang nagpapahinga, napansin ni Doyoon na nawala na ang peklat sa leeg ni Eunjae, pero wala itong maalala tungkol doon. Pagdating sa eskwela, narinig niya ang ilang kaklase na nagchichismis at nagtaka kung anong klaseng tao ba talaga siya dati. Malungkot, umakyat siya sa rooftop at doon nakita niya si Tai Kwang. Mula rito, nalaman niya na siya ang sumira ng locker niya noon, pero matagal na iyon. Minsan lang sila nag-usap at mabigat ang naging sigaw niya rito. Samantala, iniimbestigahan ng eskwela ang pagkawala ng kwintas ng ina ni Yongyun. Mula sa mga kwento ng estudyante, nalaman ng administrasyon na tuwing lalabas ang grupo, laging si Yongyun ang gumagastos at paminsan-minsan ay nagbibigay pa ito ng regalo sa iba. Pero si Eunjae lang ang hindi tumatanggap at hindi rin niya inaaya si Yongyun. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang ilang kaklase na nangikil nga si Eunjae at nagkukunwaring walang memorya. Nang marinig ito ng matalik niyang kaibigan, kinonfront niya ang nagchitsismis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-trigger ito ng fragment ng memorya kay Eunjae, isang alaala kung saan inaapi si Eunbi ng isang masamang kaibigan. Posible kayang si Eunjae ay talagang si Eunbi? Pag-uwi, kahit sinubukan ni Eunjae itago ang nangyari sa eskwela, hindi niya ito nalihim sa ina. Tinanong siya nito kung bakit hindi sinabi. Sinabi ni Eunjae na dahil wala siyang maalala, natatakot siyang baka totoo nga ang ginawa niya at masaktan nito ang ina. Nang patahanin siya at pasiguruhin ng ina, nagsimula siyang maniwala na hindi nga siya nambubuli kay Yongyun. Kinabukasan sa eskwela, napansin ni Seojin na may naglagay ng puting chrysanthemums sa desk ni Eunjae ng palihim. Matapos mag-imbestiga, nalaman niyang si Yongyun pala ang gumawa, kaya isinama nila ito para kausapin. Hinamon ni Seojin si Yongyun, tinanong kung bakit niya nilagyan ng chrysanthemums ang desk ni Eunjae at ano ang kinalaman niya sa locker nito. Tumanggi ng matindi si Yongyun. Tinanong din ng mga kaibigan ni Eunjae kung siya ang nagsumong sa guro na pinilit nilang bayaran ang karaoke, bagay na hindi naman talaga nila ginawa. Pero iginiit ni Yongyun na para lang siyang hangin sa grupo, isinasama lang para magbayad. Aminado siyang gustong-gusto niyang maging tunay na kaibigan nila. Hindi niya gustong imbestigahan ng school board ang insidente dahil takot siyang malaman ng lahat na wala siyang totoong kaibigan. Pero ngayon, nagbago na ang isip niya. Binalaan ni Yongyun ang mga kaibigan ni Eunjae na handaan nila ang parusang darating. Nang gabing iyon, nahuli ni Eunjae si Yongyun na kumakalkal sa locker niya. Inilahad niya ang hinala. Nagpalit kaya sila ng locker bago ang picnic? Hindi na makailang pa, inamin ni Yongyun. Naiinggit siya sa lahat ng meron si Eunjae at gusto niyang maranasan nito ang hirap na pinagdaanan niya. Kapag may masakit na nangyayari, kailangan mong may mapaglabasan ng sama ng loob. Hindi iba si Eunjae. Hinanap niya si Doyon para maglabas ng nararamdaman. Habang naglalaro sila sa tubig, biglang nadulas si Eunjae at nahulog sa pool. Habang lumulutang sa malamig na tubig, bumalik ang lahat ng nawalang alaala niya. Lumalabas na dahil sa sobrang paghihirap sa kamay ng malupit na grupo ni Soyoung, tumalon siya sa ilog para takasan ang mundo. Pero ang sumagip sa kanya ay mukhang kambal niya. Ang totoo, siya pala ay si Eunbi at ang nagligtas sa kanya ay ang kapatid niyang si Eunjae. Ang buhay na tinatahak niya ngayon ay talagang kay Eunjae. Gulong-gulo, nagmamadaling umuwi si Eunbi, hindi sigurado kung totoo o guni-guni lang ang mga ala-alang iyon. Hinanap niya ang diary ni Eunjae. Nang basahin ito, kumpirmado, ang mga iyon ay katotohanan. Siya nga si Eunbi, ang batang pinalaki sa orphanage. Pero salamat sa pagkawala ng memorya, naranasan niya ang ligaya ng pagkakaroon ng ina. Niyakap niya ito ng mahigpit na nagulat ng husto ang kanyang ina. Kinabukasan, inamin ni Yongyun ang buong katotohanan sa homeroom teacher. Ipinaliwanag niyang nagpalit sila ng locker pero dahil biglang dumating ang guro, hindi niya alam ang gagawin. Sinabi ni Yongyun na haharap siya sa disciplinary committee para aminin ang lahat. Sa hearing tungkol sa pagnanakaw ng kwintas, habang papunta na si Yongyun para umamin, biglang sumingit si Eunbi na nagpapanggap bilang Eunjae at sinako ang kaso ng pambubuli at pangungutong kahit hindi naman siya ang gumawa. Bilang dating biktima ng school violence, naiintindihan ni Eunbi ang takot at lungkot sa puso ni Yongyun.
Labis itong nagulat at nagpasalamat kay Yongyun. Pinadalhan pa siya ni Eunbi ng mga tula, sinabihang huwag matakot, na kahit gaano kadilim ang langit o kahit gaano kalayo ang daan, nandyan siya palagi. Umapaw ang emosyon ni Yongyun. Siguro ngayon lang niya nakita ang tunay na kaibigan. Lahat ay naayos sa pinakamagandang paraan. Pero pinili pa rin ni Yongyun na tahimik na umalis. Hindi niya nakalimutang mag-iwan ng mga hand-drawn na larawan para sa bawat kaklase, bilang pamamaalam at pasasalamat sa pagiging bahagi ng kabataan ng bawat isa. Maganda man o masakit, itatago niya ang mga ala-alang iyon. Lalo na kay Eunbi, nag-iwan si Yongyun ng mensahe, nagpapasalamat sa kapatid ni Eunjae sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Nangako pa itong magkikita ulit sila balang araw. Dahil bumalik na ang memorya niya, hindi na maaaring magpatuloy si Eunbi sa pagpapanggap bilang si Eunjae. Mula sa diary, nalaman niyang lahat ng regalong natanggap niya ay galing pala kay Eunjae. At siya pala ang dapat na inampun, hindi ang kapatid niya. Nang malaman niyang may nabubuhay pa siyang kamag-anak, ipinangako ni Eunbi na hahanapin niya ang kapatid. Nag-iwan siya ng liham para sa ina. Inamin na siya pala ay si Eunbi, hindi si Eunjae. Sa liham, nagpasalamat siya dahil naranasan niya ang ligaya ng pagkakaroon ng ina, kahit sandali lang. Pagkatapos, bumalik siya sa ospital para maghanap ng impormasyon tungkol sa kapatid, pero wala siyang nahanap. Sa desperasyon, tumawag siya sa pulis. At doon niya nalaman ang nakakagimbal na balita. Patay na pala ang kapatid niya. Napuno ng pighati, tumayo si Eunbi sa harap ng altar, titig na titig sa nakaladlad na larawan. Ang sarili niyang mukha ang nakangiti sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Eunjae. Nang marinig ang pagkamatay nito, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan at pinilit niyang paniwalaan na ang babaeng nakatayo sa harap niya ay si Eunjae pa rin. Nahihirapan si Eunbi at ang magawa lang niya ay humingi ng tawad. Nang malaman ng ina ang mga paghihirap ni Eunbi kung paano ito nagtrabaho ng bata para tulungan ng landlord na alagaan ang mga bata, habang dinaranas ang walang humpay na pambubuli, nasira ang puso nito. Ang paghihirap ang nagtulak kay Eunbi sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Hindi makakalimutan ni Eunbi ang pagkakasala na siya ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ni Eunjae. Habang papalayo siya, binaha ng mga alaala ang ina, ang maikli pero tunay na masayang araw nila bilang mag-ina. Hindi na kayang tiisin ang isa pang paghihiwalay, kaya hinabol niya si Eunbi, niyakap ng mahigpit at nagmakaawang manatili na maging si Eunjae na lang mula ngayon at magsama silang masaya. Dahil sa sakit ng ina, wala nang magawa si Eunbi kundi pumayag. Sabay silang umuwi. Ngayong ganap nang bumalik ang kanyang mga alaala, awkward na para kay Eunbi na tawaging nanay ang kanyang ina. Napansing masama ang pakiramdam nito, kusang nagluto si Eunbi ng lugaw para sa kanya. Habang pinapanood ang pagiging maalaga at mahinahon ni Eunbi, naalala ng ina si Eunjae at hindi na napigilan ang mga luha. Samantala, si Do-yeon ay masigasig na nagtitraining sa pool nang bigla siyang tamaan ng matinding sakit sa balikat na nagdulot sa kanya ng pangamba. Pag-uwi, natagpuan niyang naghahanda ang ama para pumasok sa trabaho. Mabilis niyang tinulungan itong mag-ayos ng mga gamit sa kotse. Para sa ama, si Do-yeon ang pinakamalaking ipinagmamalaki. Kahit ang mantsa ng langis sa manggas nito ay dahan-dahang pinunasan ng ama, at sinabihan siyang ang tanging landas para sa kanya ay ang paglangoy. Kinabukasan, pumasok si Eunbi sa eskwela bilang si Eunjae. Sa daan, nakita siya ni Do-yeon at sumakay din ito sa bus para maupo sa tabi niya. Hindi ito agad napansin ni Eunbi. Natanaw ni Do-yeon na malalim ang iniisip nito, kaya nagpadala siya ng ilang nakakatuwang mensahe para aliwin ito. Nang tanungin niya kung si Eunjae nga ba talaga ito, parang nawala sa sarili sandali si Eunbi at hindi sumagot. Pero sa ilang biro lang ni Do-yeon, nagliwanag ang mukha nito at muling ngumiti. Sa klase, biglang napansin ng dalawang matalik niyang kaibigan na iba na ang sulat kamay ni Eunjae kumpara noong bago mawala ang memorya nito. Ayaw ni Eunbi na maghinala pa sila, kaya mabilis siyang umiwas at nagtungo sa klinik. Doon, nakasalubong niya si Taekwang at sinabing ang tunay niyang pangalan ay Eunbi. Siyempre, hindi naniwala si Taekwang at minura pa ito na parang nabaliw sa kakastudy. Sinabi rin ni Taekwang na ang kanyang ina ay isang sikat na idol sa mga kabataan. Mula noon, lalo silang nagkalapit. Habang papabalik sa klase, biglang may natanggap si Eunbi na text mula sa unknown number na may binabanggit na pangalang Sujin. Kanina pa, nakasalubong na niya ang ina ni Sujin na nagsabing malapit dati ito kay Eunjae. Nagulat ang homeroom teacher nang banggitin ni Eunbi ang pangalan, pero nang tanungin kung may estudyante sa eskwelang ganun ang pangalan, sinabi nitong wala siyang alam. Pagbalik sa classroom, narinig ni Taekwang ang ilang kaklase na nagchichismis tungkol sa kanyang ina. Walang imik, sinugod niya ang pinakamaingay at nagkagulo. Nang makita ito ni Eunbi, pumagit na siya para pigilan
Pero sa galit, itinulak siya ni Taekwang at nasaktan ng hindi sinasadya. Dumating ang guro bago natapos ang away. Doon lang napagtanto ni Taekwang na nasugatan si Eunbi. Papuntang tingnan ito, ngunit isinantabi siya ni Doyon. Sa pag-uwi, nalaman ni Eunbi na nung gabing nawala ang kapatid, may nakipag-away ito sa isang matangkad na lalaki. Naghinalang si Doyon ito, kaya hinintay niya ito para tanungin, pero itinanggi nito. Pagdating sa bahay, kinuha ni Doyon ang kanyang gintong medalya, balak magkumpisal ng nararamdaman, pero nagdadalawang isip pa rin. Matapos ang mahabang pag-iisip, tinawagan niya si Eunbi para magkita. Pero sa sandaling iyon, naglalakad-lakad ito sa kalye ng walang dalang phone. Nang hindi siya sinagot, nagmadaling pumunta si Doyon sa bahay nito. Sa daan, bigla niyang nakita si Eunbi at Taekwang na parang magkalapit, kaya muli niyang inilibing ang mga salitang gustong sabihin. Kinabukasan, may bagong estudyanteng lumipat sa klase ni Eunbi. Nagulat siya nang makita niyang si Soyong pala ito, ang dati niyang nambubuli. Hindi nagtagal, nagkita sila sa CR. Mukhang nakilala na siya ni Soyong bilang si Eunbi, pero nagkunwari pa rin itong si Eunjae siya. Kusa itong humingi ng tawad sa nangyari sa ospital at nagpakita pa ng pagiging friendly. Nang gabing iyon, habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa insidente sa tulay, biglang may natanggap si Eunbi na text mula kay Sujin na nag-aaya sa library. Pero nang dumating siya, walang nangyari at napilitang bumalik sa classroom. Doon, nakita niyang masayang nagkukwentuhan si Soyong at ang dalawa niyang kaibigan. Nang mapansin ni Soyong ang pagdating ni Eunbi, nagkunwari itong nahiya at binalik ang upuan nito. Mula sa dalawang kaibigan, nalaman ni Soyong na naaksidente raw si Eunbi sa probinsya nila. Sa tanghalian, nang makita itong kumakain mag-isa, inaya siya ng mga kaibigan ni Eunbi. Pag-upo pa lang, sinabi ni Soyong na takot siyang kumain ng mag-isa. Labis na nainis si Eunbi sa komentong ito. Nang makita ito ni Taekwang, sinabihan niya si Soyong na para bang may magsusubo pa sa kanya. Hindi pa natapos doon, sinabi rin ni Soyong na kamukha raw ni Eunbi ang isang kaibigan niya sa probinsya. Sinubukan pa nitong kuhanan ng litrato si Eunbi para ipakita sa mga kaibigan, pero pinigilan siya ni Taekwang. Dahil sa sobrang inis, maaga siyang umalis ni Eunbi. Nang gabing iyon, muling pumunta si Doyon sa bahay ni Eunbi. Nagte-text siya para tanungin kung kumain na ito nang magkasalubong sila sa labas. Nang malaman niyang hindi pa, nagdesisyon silang kumain ng pansit. Nagtatampong sinabi ni Doyon kung paano nakakalimutan ni Eunbi ang tungkol sa kanya. Gusto niyang samahan itong hanapin ang nawawalang alaala, pero tumanggi si Eunbi. Pag-uwi, tinitigan ni Eunbi ang larawan ni Eunjae at sinabing mahal na mahal siya ni Doyon. Kinabukasan, nagpakita ng pagsisisi si Soyong at humingi ng tawad kay Eunbi sa pagkuha ng litrato nito kahapon. Sa harap ng buong klase, hindi siya pinansin ni Eunbi at umalis. Sa hallway, nakasalubong niya ang isang dati niyang kaibigan. Doon niya nalaman na patay na pala si Sujin, ang nagte-text sa kanya, 1 taon na ang nakalipas. Nagmadaling umuwi si Eunbi para hanapin ang isang business card, saka tumakbo papunta sa library. Parehong libro ang kanyang nakita, pero ngayon may nakita siyang papel na may mahalagang impormasyon. Ano man ang nakasulat dito, nagulat si Eunbi nang mabasa. Samantala, habang nagbibihis si Doyon, bigla na namang sumakit ng matindi ang kanyang balikat. Pero nang makita niyang pinahinga ng coach ang isang kasamahan dahil sa injury, itinago niya ang kanyang kondisyon dahil sa mataas na inaasahan ng kanyang ama. Sa parehong oras, nasa bahay si Eunbi at binabasa ang diary entry na natagpuan niya sa library. Doon niya nalaman na minamanmanan pala si Eunjae ng isang estranghero na walang tigil sa pagmemensahe sa ilalim ng pangalang Sujin. Itinago ito ni Eunjae sa kanyang ina, sa paniniwalang karapat-dapat siya sa parusang ito. Para malaman ang tungkol sa kapatid, walang choice si Eunbi kundi humingi ng tulong kay Doyon. Pumayag ito, pero may kapalit. Kailangan niyang i-grant ang isang wish nito. Sa pag-uwi, may natanggap si Eunbi na text mula kay Taekwang. Sinabihan siyang kung hindi siya pupunta, itatapon nito ang bag niya sa lawa. Pero sa halip na si Eunbi, si Doyon ang dumating. Nagtitigan ang dalawa na parang mag-aaway. Samantala, tinanong ni Eunbi kung kumusta na sa orphanage, pero ang sumagot ay isang nakababatang kapatid doon. Muntik nang mabuko ang totoo niyang pagkatao. Nakita ito ng ina, kaya niyakap siya para aliwin. Sa parehong oras, nangongolekta ng impormasyon si Soyong mula sa mga tsismosa. Mula sa usapan, napatunayan niyang si Eunbi nga ang dati niyang binubuli. Kaya inaya niya ito sa rooftop para kausapin. Base sa reaksyon ni Eunbi, agad niyang nalamang nagsisinungaling ito. Nang papaluin na ni Soyong si Eunbi, biglang dumating si Taekwang. Sa isang tingin lang, natakot na ito at nagmakaawa. Dahil kay Taekwang, naglakas loob si Eunbi na aminin. Ang binubuli ni Soyong ay ang kambal niyang kapatid. Namutla sa takot si Soyong. Pagkatapos magsalita,
Umalis na si Eunbi. Nang makalayo, nanghina siya sa takot. Pero sa classroom, patuloy niyang pinagmamasdan si Soyong na namumutla sa nerbiyos. Nagdududa pa rin, tinawagan ni Soyong ang mga kaibigan sa orphanage para humingi ng sample ng sulat ni Eunbi. Pagkatapos ng klase, napansin ni Eunbi na sinusundan siya ni Taekwang. Inis na sinabihan niya ito na sabihin na lang ang gusto imbes na mang-stalk. Nahiya si Taekwang at tumakbo pagkatapos magpaliwanag. Samantala, narinig ni Doyoon ang usapan ng ama at landlord tungkol sa utang. Nagkunwari siyang walang alam, pero sekretong kumontak sa isang company para sa commercial, gustong makatulong kahit papaano. Habang namimili kasama ang ina, tinawagan si Eunbi ni Doyon para magkita sa library. Habang nakababad sa libro, biglang sumulpot si Doyon. Nagkwentuhan sila bago magpunta sa basketball court. Doon, naglaro sila ng childhood game nila. Pagkatapos, naghiga sa damuhan. Humihingi ng tawad si Eunbi sa pagkalimot pero niyakap siya ni Doyon. Sinabing kung hindi niya maalala, isa-isang ikukwento niya ang lahat. Ngumiti na lang si Eunbi. Natanggap ni Soyong ang sample ng sulat at kinumpara. Gulat na gulat siya nang magkapareho, lalo siyang naghinala. Sa klase, nagyabang si Seojin na magsushoot siya ng commercial. Pagdating doon, nagulat siyang kasama si Doyoon. Akala niya sila ang magiging lead pero extra lang pala siya sa background. Nahiya at nainis kaya pinagalitan siya ng direktor. Patuloy na inaapi ni Soyong si Eunbi, hinahanap ang kahinaan nito. Nang malapit nang mabisto si Eunbi, biglang sumulpot si Taekwang para pigilan si Soyong. Pagkatapos ng klase, sinamahan pa ni Taekwang si Eunbi hanggang sa bahay nito. Nang pauwi, nakasalubong niya si Doyoon. Nang tanungin kung bakit galing sa bahay ni Eunbi, biniro lang ni Taekwang na inggit si Doyon. Kinabukasan, nagpalit ng seats ang klase at nagkatabi ang dalawa. Sa gym class, naglaro ng bola ang buong klase pero sina Doyon at Taekwang ay parang nag-aaway. Pinag-uusapan ng klase ang magazine shoot kung saan extra lang si Seojin, nahiya siya. Sinamantala ito ni Soyong at pinuri si Seojin, sinabing mas maganda pa siya sa lead. Ipinagmayabang ang entertainment company ng pamilya at inaya siyang sumali. Ganun lang kadali, nahulog si Seojin sa bitag. Habang nagkakasayahan, biglang inaya ni Seojin si Soyong na sumama. Galit na umalis si Eunbi. Sinundan siya ni Doyoon at tinanong kung ano ang problema, pero sinabihan siyang wag makialam. Masamang-masama ang loob ni Doyon. Kinabukasan, nalaman ni Eunbi kay Seojin na magsisign up ito sa company ni Soyong. Binalaan niya ito, pero hindi siya pinansin. Banta ni Eunbi kay Soyong, kung saktan mo si Seojin, pagsisisihan mo. Hindi lang si Seojin, pati si Doyon ay hindi rin siya pinapansin. Nalungkot si Eunbi at sumubsob sa desk. Si Taekwang lang ang ayaw siyang iwan. Mukhang nahulog na ito sa kanya. Tumakbo siya sa homeroom teacher, kinuha ang withdrawal form at pinunit sa harap ng ama. Sinabing hindi na niya susundin ang plano nito. Hindi nagtagal, nalaman ng buong klase na si Soyong ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang isang nilalait niyang kaklase sa tulay. Akala ni Soyong si Taekwang ang nagkalat ng balita, kaya inaya niya ito sa rooftop at ipinakita ang sample ng sulat ng magkapatid. Tumalikod si Taekwang at naalala ang sinabi ni Eunbi sa klinik. Tama nga, may kakaiba talaga rito, kaya't hinanap niya ito at pinilit na lumiban sa klase. Kahit tumanggi si Eunbi, nasaksihan ito ni Doyoon. Hinabol niya sila para pigilan, pero sa huli napilitang sumuko. Sa bus, sinabi ni Taekwang kay Eunbi na dapat may tawag sa kanya sa tunay niyang pangalan at gusto niyang siya ang unang gagawa nito. Nagulat si Eunbi nang malamang alam na ito ni Taekwang. Namutla siya habang nakatingin dito. Ipinaliwanag ni Taekwang kung paano napansin ni Soyong na magkapareho ang kanilang sulat at hindi niya matitiis na panooring inaapi si Eunbi. Nang gabing iyon, matagal na tinitigan ni Eunbi ang medalya ni Doyoon at nagpa siya silang magbati. Naghintay siya sa school gate ng ilang oras, hindi alam na si Doyoon ay naghihintay din sa kabilang dulo. Kinabukasan, inantay ni Eunbi si Doyon para mag-ehersisyo pero patuloy pa rin itong hindi siya pinapansin. Walang magawa, sumunod siya sa likuran nito pero sa haba ng mga binti nito, isang hakbang niya ay katumbas ng 3 sa kanya. Sinubukan niyang habulin gamit ang bike, nasira ang kadena. Sa sobrang inis, umiyak siya at tinawag si Doyoon. At tulad noon, nagbati sila. Pagkatapos ng gabing pag-iisip, naintindihan ni Eunbi ang sinabi ni Taekwang. Sabi nito, dapat niyang isabuhay ang pagkatao ni Eunjae at itigil ang pagpapanggap. Kaya kinabukasan, lumabas si Eunbi na puno ng kumpiyansa. Wala nang bakas ng takot kay Soyong. Binalaan pa niya ito na ilalabas ang ginawa nito sa kanilang probinsya, sapat para makulong ito sa juvenile detention. Nang subukang manakit si Soyong, lumaban si Eunbi, kumilos na parang dating rebelde at matapang na si Eunjae. Sa English class, hinati ng guro ang klase sa maliliit na grupo para sa assignment.
Sa kasamaang palad, napunta ang 3 pinakamahinang estudyante sa iisang grupo. Pagkatapos ng klase, nagtalo sina Do-yeon at Taekwang kung sino ang dapat tumigil sa pag-abala kay Eunbi. Samantala, habang nagtatrabaho ang grupo ni Eunbi, napansin niya ang isang group photo noong araw na iyon. Nandun siya pero wala si Eunjae. Para bang may bigla siyang naisip. Pag-uwi, tiningnan ni Eunbi ang call history sa phone ni Eunjae noong gabing nawala ito. Nakita niyang may kakaibang numero na tumawag at buti na lang sumagot ang nasa kabilang linya. Nalaman niyang ang kaibigan pala ito na nagsabi tungkol sa pagkamatay ni Sujin. Sa sandaling iyon, nalaman niyang nagkita pala ang kapatid at si Sujin ng gabing iyon. Parehong nakatanggap ng kakaibang mensahe mula kay Sujin at ang peklat sa leeg ni Eunjae ay mula sa pangyayaring iyon. Mukhang may kasalanan silang dalawa kay Sujin kaya laging ginagambala ng pagkamatay nito si Eunjae. Nang tanungin ni Eunbi ang kaibigan tungkol sa relasyon ni Eunjae at Sujin, sinabing pareho silang ayaw kay Sujin. Kinabukasan, naghihintay si Do-yeon sa labas ng bahay ni Eunbi nang matanggap ang mensaheng nasa gym ito. Nagmadali siyang pumunta at nagkunwari na nagkataon lang silang nagkita. Pagkatapos, sabay silang kumain. Sa pagkain, sinabi ni Do-yeon kay Eunbi na mas gusto niya ang Eunjae ngayon kaysa dati na ikinatawan nito. Naglaro sila at nanood ng sine. Sa huli, napunta sila sa tabi ng ilog para magpatintero ng mga bato. Biglang napansin ni Do-yeon ang peklat sa kamay ni Eunbi, isang bagay na wala kay Eunjae. Habang nagpapaliwanag si Eunbi, nagsimulang magduda si Do-yeon kung tunay nga bang si Eunjae ang kausap niya. Medyo nagulumihanan siya, pero pinili pa ring maniwala. Sinabi niya ito ng malakas, pero sa loob, naguguluhan siya. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Eunbi. Parati niyang naiisip na pamalit lang siya sa kapatid. Nang makita ito ng ina, iminungkahi nitong lumipat na lang siya ng eskwela para magsimula ulit. Sa tanghalian, tinanong ni Eunbi si Seojin kung nag-interview na ba ito sa company ng pamilya ni Soyoung. Narinig ito ni Soyoung at agad siyang kinabahan. Pagkatapos, pumunta siya sa library para tawagan ang tiyuhin. Pinapanggap lang na i-interview si Seojin pero tatanggihan pagkatapos. Hindi niya alam, narinig ni Eunbi ang buong usapan. Binalaan niya si Soyoung na huwag saktan si Seojin. Napansin ni Soyoung si Do-yeon sa likuran kaya sinadyang sabihing magkamukha talaga sina Eunjae at Eunbi, pati ugali. Pagkatapos, nagkunwari siyang nakita ang pagyayabang ni Do-yeon bago umalis ng may ngiti. Kahit narinig ni Do-yeon ang lahat, hindi niya ito pinansin. Naalala lang niyang may plano sila mamayang gabi. Sa klase, nawala ang history notebook ni Eunbi. Naalala niya ang sinabi ni Taekwang tungkol sa pagsusuri ni Soyoung sa sulat niya. Lahat ng hinala ay tumuturo kay Soyoung, pero walang ebidensya, kaya hinayaan na lang niya. Sa gym class, nagkunwari si Soyoung na sumakit ang tiyan para makauwi sa classroom. Samantala, binalaan ni Eunbi si Seojin na mag-ingat kay Soyoung, pero matigas ang ulo nito. Pagkatapos ng klase, nagkagulo sa classroom. Lahat ng computer ay biglang nagka-virus. Habang nagpapanik ang lahat sa hindi pagpasa ng assignment, may nagsabing si Soyoung lang ang absent kanina. Itinanggi niya ito, nagkunwari raw siyang nasa klinik. Sa parehong oras, nagtitraining si Do-yeon sa swimming pool. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Eunjae dati. Kung may kambal akong kapatid at sabay kaming papasok sa eskwela, ano kaya ang mangyayari? Kasabay ng mga salita ni Soyoung sa library kanina, lalong lumakas ang hinala sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nanood ng sine sina Eunbi at Do-yeon, pero dahil sa kanyang mga pagdududa, tila may distansya si Do-yeon. Mukhang napansin din ito ni Eunbi. Pagkatapos, dinala siya ni Do-yeon sa isang stuffed animal store. Nang makita kung gaano kamangha ang mga plushies kay Eunbi, naalala ni Do-yeon na ayaw sa mga ito ang dating si Eunjae, na lalo pang nagpalito sa kanya. Habang pauwi at mayakap ang mga stuffed bear, nakasalubong nila si Taekwang. Pagkasakay ni Eunbi sa bus, sinabi ni Taekwang kay Do-yeon na mas kailangan siya ni Eunbi ngayon kaysa sa kanya, na lalong nagpalala sa mga hinala ni Do-yeon. Kinabukasan sa umaga, nalaman ng buong klase na nagsinungaling si Soyoung. Kahit anong paliwanag nito na hindi niya ginalawang ang mga computer, walang naniniwala. Nang maglaon, nakita ang history notebook ni Eunbi sa backpack ni Soyoung na lalong nagpaalab sa pagdududa ng klase sa kanya. Kahit ang mabait na si Eunbi ay naramdamang nararapat ito kay Soyoung na ikinagalit nito kahit wala siyang magawa. Nang gabing iyon, habang naghahanda matulog si Eunbi, tumanggap siya ng isa pang text mula kay Sujin na lubos siyang nagulumihanan. Sa bahay naman ni Soyoung, natanggap niya ang resulta ng handwriting analysis. 95% match ang sulat ni Eunbi at Eunjae. Kumalat ang isang smug ng ngiti sa kanyang muka para bang sigurado na siyang mananalo. Kinabukasan sa umaga, nakita ni Eunbi si Do-yeon na dumating ng maaga pero tumangging sumakay sa bus na akala niya ay nagbago na ito.
Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa eskwela, kinuyog ni Soyong si Eunbi sa isang sulok at ipinakita ang resulta ng analysis. Pagkatapos, inutusan ni Soyong si Eunbi na aminin ang lahat at maglaho sa kanyang paningin. Hindi inaasahan, tumutol si Eunbi na nagpaalanganin kay Soyong. Samantala, nilabas ni Do Yoon ang kanyang magulong isipan sa pamamagitan ng walang tigil na paglangoy hanggang sa mapagalitan siya ng coach sa sobrang pagpupush sa sarili. Habang nagbibihis pa uwi, biglang tumanggap si Do Yoon ng mensahe mula kay Soyong, isang larawan at student ID ni Eunbi noong nasa orphanage pa siya. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Do Yoon. May kambal nga ba talaga si Eunje? Nang maglaon, nagkita ulit sina Do Yoon at Eunbi sa isang magandang gabi. Habang naglalakad, lumingon si Eunbi kay Do Yoon at sinabing naalala na niya ang ilang mga alaala. Tinawag ni Do Yoon ang pangako niyang i-grant ang isang wish. Gusto niyang maging tunay na Eunje ulit ito. Pero humingi lang ng tawad si Eunbi. Galit na galit, tinanong ni Do Yoon kung bakit niya siya dinaya at sino ba talaga siya. Hindi makapagsalita si Eunbi. Nang sumulpot si Taekwang para hatakin siya, matigas na pinigilan siya ni Do Yoon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, binitawan ni Eunbi ang kamay ni Taekwang. Pagkatapos, umupo silang dalawa ni Do Yoon. Inamin niya na hindi siya si Eunje. Pero hindi pa rin matanggap ni Do Yoon ang katotohanan. Habang labis na nagsisisi si Eunbi sa pagkasira ng tiwala at pagpapahirap kay Do Yoon, sinabi nito na kailangan niya ng oras para mag-isip. Kinabukasan sa eskwela, nalaman ni Eunbi na si Soyong ang nagsabi ng totoo kay Do Yoon. Samantala, pagkatapos ng ilang araw na paghihintay, natanggap ni Seojin ang interview schedule. Dumating si Soyong na nagpapanggap na nagsisisi, sinabing super busy siya at nagmakaawa pa sa tiyuhin. Na-feel ni Seojin na si Soyong ang pinakamabuting kaibigan. Sa kabilang banda, nilaktawan ni Do Yoon ang practice at nanatili sa bahay, nakatingin sa mga childhood photos nila. Hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan, pagkatapos ay pumunta siya sa ina ni Eunbi para itanong ang lahat. Hayagang sinabi nito ang totoo. Naiintindihan niya ang kalagayan ni Eunbi at gustong lumipat na ng eskwela para hindi na ito kailangang mabuhay bilang si Eunje. Sa eskwela, laging malungkot at walang sigla si Eunbi. Buti na lang palaging nariyan si Taekwang para samahan siya kahit pa nag-o-order ng pagkain para sa kanya. Masayang kumain ang dalawa. Tungkol naman sa computer glitch, inamin ng class president na siya ang may gawa. Nasira kasi ang computer niya at ayaw mapag-iwanan sa grades kaya sinira niya ang dalawa para lang mag-enjoy. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Pinagalitan siya ng homeroom teacher tungkol sa masamang epekto ng pagsisinungaling at pinayuhang tumigil na habang maaga pa. Samantala, nasa interview si Seojin. Mukhang napakasaya ng mga judges sa performance niya. Pagbalik sa eskwela, ibinahagi ni Eunbi kay Taekwang ang kanyang plano. Pagkatapos ibagsak si Soyong, magta-transfer siya ng eskwela. Naiinis siya sa kayabangan ni Taekwang kaya sinipaan niya ito. Nang gabing iyon, pagkatapos titigan ang medalya ni Do Yoon ng matagal, nagpa siya si Eunbi na sumakay ng bus pabalik sa kanilang probinsya. Nagkataon namang bumili rin ng tiket si Do Yoon para bisitahin ang lugar kung saan nakalagak ang abo ni Eunje. Nagulat siyang makita ang medalya na maayos na nakalagay sa tabi ng urn. Paglabas ni Eunbi sa crematorium, nakasalubong niya ang ilang bata mula sa orphanage na dumalaw sa kanya. Puno ng luha ang kanyang mga mata nang malamang hindi nila siya nakalimutan. Nasaksihan ni Do Yoon ang buong pangyayari pero nanatiling tahimik, nagmamasid ng walang ipinapakitang emosyon. Sa biyahe pabalik ng bus, isang batang babae ang hindi sinasadyang nakalmot ang kamay ni Do Yoon. Humingi ito ng tawad at naglagay ng band-aid na nagpaalala sa kanya noong bata pa siya. Pagkamatay ng kanyang ina, si Eunje rin ang gumawa nito para aliwin siya. Biglang lingon si Do Yoon sa kaliwa at nagulat nang makita si Eunbi sa kabilang bus. Pero nang umalis ito, muling naglaho ang kanilang mga tingin. Puno ng pighati, umiyak si Do Yoon sa sakit ng kanyang kapalaran. Pag-uwi, nag-inuman sila ng ama para maglabas ng saloobin. Samantala, natulog ng mahimbing si Eunbi at nagising ng medyo gumaan ang pakiramdam, lalo nang makita ang inang laging nasa tabi. Sa eskwela, nagyabang si Seojin kay Eunbi na pumasa siya sa audition at ikinalungkot na hindi siya sinuportahan. Sa klase, inanunsyo ng homeroom teacher na isasara na ang investigasyon sa computer incident dahil kulang sa ebidensya at ayaw niyang maghinalaan ang mga estudyante. Napagod ng husto si Eunbi hanggang sa magkasakit at lalong sumakit ang puso nang makitang malamig si Do Yoon. Kahit anong mangyari, nariyan si Taekwang para alagaan siya ng tahimik. Tila walang pakialam si Do Yoon pero lingid sa kaalaman ng lahat, dumaan siya sa klinik para tingnan si Eunbi bago umalis. Pagkatapos gumaling, binisita at pinalakas ng loob si Eunbi ng student teacher na siya palang ate ni Sujin. Pagkatapos ng klase, pauwi na sana si Eunbi kasama ang kaibigan nang biglang hatakin siya ni Taekwang.
Dinala siya sa isang madilim na lugar, pagkatapos ay inakyat sa rooftop para tanawin ang lungsod sa gabi. Doon, tinawag siyang Iyunbi ni Taekwang at siya lang ang nakakaalam ng totoo niyang pagkatao pero hindi nagbago ang pagtrato sa kanya. Kay Taekwang, hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay nahulog na siya sa pagkataong ito. Kinabukasan sa umaga, papunta sa competition si Doyon nang harangin siya ni Soyoung. Naalala niya ang sinabi ng ina ni Iyunbi na inapi ito hanggang sa mawalan ng pag-asa. Kaya diretsyong sinabi ni Doyon kay Soyoung na ang pathetic niyang tignan. Samantala, nabasa ng homeroom teacher ang article tungkol kay Soyoung na nambuli hanggang sa magpakamatay ang kaklase. At syempre, nalaman din ito ng buong eskwela. Kinasuklaman si Soyoung, pati na ni Seojin na dating itinuturing na kaibigan. Pero pinaghinalaan ni Taekwang na si Iyunbi ang nagkalat ng article. Natatakot siyang pagkatapos ibagsak si Soyoung, lilipat na ito ng eskwela. Ayaw niyang mawala si Iyunbi, kaya pinilit niya itong manatiling matatag. Galit na galit, nag-text si Soyoung kay Doyoon na isisiwalat niya ang lihim ni Iyunbi. Hindi pinansin ni Doyoon ang lahat at nagmadaling pabalik para pigilan siya. Sa pagtawid ng kalsada, nabangga siya ng kotse at napaurong sa matinding sakit. Sa classroom, inamin ni Soyoung na siya ang nasa school bullying article. Kasabay nito, ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ng biktima sa buong klase. Tulad ng plano niya, nagulat ang lahat ng malamang si Iyunbi ang inapi at magkamukha sila ni Yoonjae. Nang maging mas malala si Soyoung, pumagitna si Taekwang at hinikayat si Iyunbi na ipaliwanag ang sitwasyon ng pamilya. Nagkaintindihan ang dalawa sa isang tingin. Nang magsisimula ng kumilos si Iyunbi, biglang pumasok si Doyoon na pilay. Isinugod niya ang buhay at tinalikuran ang final swimming competition para lang mandoon. Mahinahon, ipinaliwanag ni Doyoon na ang taong pinatay ni Soyoung ay ang kambal na kapatid ni Iyunbi. Sa sandaling iyon, sinubukan ibunyag ni Soyoung na buhay si Iyunbi at nakatayo mismo sa classroom, pero wala nang naniniwala sa kanya. Walang magawa si Soyoung kundi tiisin ang paghamak ng klase. Paglabas ni Doyoon, bumagsak siya sa sakit mula sa aksidente. Dinala siya sa ospital, pero malala ang prognosis. Kahit magtagumpay ang operasyon, 1 taon bago siya makakapag-swim ulit. Malungkot ang ama at coach, pero imbes na pagalitan, pinalakas siya ng loob ng ama. Sinabing ituring itong pahinga pagkatapos ng pagod sa training. Samantala, dumalaw si Iyunbi pero nag-atubiling pumasok. Sa huli, umalis na lang, nahihiyang makipag-usap ng harapan at hindi rin makapag-text para magtanong. Kinabukasan, muling pumunta si Iyunbi kay Doyon. Nag-aalangan siya nang biglang lumapit ito mula sa likod at tinanong kung bakit hindi siya pumasok. Nagpasalamat si Iyunbi sa ginawa niya kahapon pero malamig na sinabi ni Doyoon na hindi para sa kanya iyon bago pinaalis siya. Si Taekwang na dumalaw rin ay pinaalis din. Gulat na gulat si Doyoon nang sabihin ng coach na 1 taon siyang hindi makakapag-swim. Nang tanungin kung paano nangyari ang aksidente, ayaw niyang ipaliwanag. Narinig ni Iyunbi ang lahat sa labas at naramdamang kasalanan niya ang nangyari kay Doyoon. Sa galit, itinapon nito ang water bottle na inabot ni Iyunbi at malamig na sinabing ayaw na niya itong makita. Tahimik lang si Taekwang habang umiiyak si Iyunbi. Nang manghina ito, siya ang sumalo. Pero mahirap ring sisihin ng husto si Doyoon. Nababagabag siya sa injury na maaaring wakasan ang swimming career niya kaya emosyonal siya. Sa ibang pangyayari, ayaw pa ring tumigil ni Soyoung sa pag-target kay Iyunbi, ngunit wala siyang nakuhang iba kundi paghamak. Hindi niya alam na narinig ito ni Seojin. Nakilala ni Seojin ang tono ng pambubuli sa mga salita ni Soyoung at nagsimulang lumayo sa kanya. Pagkatapos ng klase, muling bumisita si Iyunbi kay Doyoon. Gaya ng dati, malamig na pinapaalis siya ni Doyoon. Nasaktan, tumakbo siya palabas at sa siwang ng pinto, ibinuhos ang kanyang nararamdaman sa isang monologo para kay Doyoon. Bawat salita ay narinig nito sa loob, ngunit pinili niyang manahimik. Kahit alam niyang ayaw siyang makita ni Seojin, pinilit pa rin ni Soyoung na magkita sila sa kafe gamit ang kontrata sa kumpanya ng pamilya bilang pang-akit. Pero mariin itong tinanggihan ni Seojin na nakita na ang balak nitong pagwasak ng pagkakaibigan. Gusto man ni Seojin ng kasikatan, hindi niya ipagkakanulo ang mga kaibigan para dito. Galit na galit sa pagkabigo ng plano, kinausap ni Soyoung ang kanyang ina ng gabing iyon para pilitin ang prinsipal. Kinabukasan, dumating ang ina ni Soyoung at hiniling na patalsikin si Iyunbi. Nangako lang ang prinsipal na mag-iimbestiga pa at magbibigay ng update. Sa tanghalian, sinadya ni Iyunbi na umupo sa tabi ni Doyon. Tinulungan siya ng mga kaibigan na nagsabing dahil injured si Doyon, baka hindi makapulot ng pagkain. Pero si Taekwang, ayaw niyang maabala si Iyunbi kaya siya muna ang tumulong. Inis na itinaboy siya ni Doyoon na ikinagalit ni Taekwang. Samantala, sa opisina ng prinsipal, muling imbestigahan ng pulisya ang kaso ni Sujin.
Nakasaad sa file na si Eunbi ang unang nakadiskubre sa eksena, kaya hiningi ng principal ang attendance log. Dinala ito ng student teacher at nang makita ang muling pagsisiyasat sa pagkamatay ng kapatid na si Sujin, nasiyahan siya. Agad niyang tinawagan ang ina para ibalita. Sa pressure ng ina ni Soyoung, lahat ng ebidensya ay laban kay Eunbi, kaya nagpa siya ang principal na patalsikin siya. Ang walang kwentang dahilan ay ikinagalit ng homeroom teacher. Nagkataon, napansin ng principal na malapit ang anak nito kay Eunbi at bigla siyang nag-isip. Sa parehong panahon, may misteryosang babae na nakaitim ang tumayo sa harap ng desk ni Eunbi. Sino kaya siya? Samantala, nakikipagtalo ang ina ni Eunbi sa school admin sa walang basehang expulsion. Nang walang usapan, agad na ipinaskil ang notice ng pagpapatalsik kay Eunbi na nagpangamba sa lahat. Naalala ni Taekwang ang sinabi ng ama nito kahapon at naniwalang may kinalaman ito sa kanya. Nagmamalaki si Soyoung at hinanap si Eunbi. Nakita ng ina ni Eunbi na si Soyoung pala ang nambubuli sa ospital dati. Sa classroom, dahil may umamin sa pagsabotahe ng mga computer, inanunsyo ng homeroom teacher na walang mawawalang puntos. Pero naniniwala pa rin ang klase na si Soyoung ang nasa likod. Nang makita ang paghihinala ng lahat, ang class president, ang tunay na may sala, ay umamin at humingi ng tawad. Bilang parusa, pinag-ayos siya ng mga libro sa library. Kahit matalino, mahina siya at nahulog ang mga libro. Tinulungan siya ni Eunbi na labis siyang naantig. Sinabi niyang nakita niya si Eunjae noong araw na tumakas sa mundo, si Sujin. Hindi alam na si Eunbi pala ang kausap niya at walang alam sa nangyari noon. Nang gabing iyon, sinadya ni Eunbi na hintayin si Do-yeon sa gate nito. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan nito, ngunit nanatiling malamig si Do-yeon. Matagal siyang naghintay, nagtatanong kung napakababa na niya, pero dahil sa mga lamok, umalis din siya. Pero hindi alam ni Eunbi na pinapanood siya ni Do-yeon mula sa itaas. Sa bahay, naalala ng ina niyang si Soyoung pala ang dating nambubuli kay Eunbi. Nag-alala siya nang hindi man lang ito nabanggit ni Eunbi na magkaklase sila ngayon. Ayaw niyang makisalamuha pa si Eunbi kay Soyoung at sinabing magpa-transfer na sila ng eskwela. Ngunit nakumbinsi siya ni Eunbi na may isa pa itong kailangang tapusin bago lumipat. Bilang bahagi ng estratehiya, araw-araw pumupunta si Eunbi sa bahay ni Do-yeon at naghihintay sa labas. Nang makita siya ng ama ni Do-yeon, inanyayahan siyang kumain. Alam nitong matagal na silang magkaibigan ni Do-yeon, kaya nagtaka siya kung bakit tahimik lang sila ngayon. Tinanong kung nag-aaway sila, ngunit pareho lang silang tahimik. Pagkatapos, inihatid ng ama ni Do-yeon pauwi si Eunbi. Hiniling niyang dalawin nito si Do-yeon, napansin niyang malungkot nitong mga nakaraang araw. Sinadya pa niyang ipahatid ito ni Do-yeon para magkausap sila. Sa pag-uwi, hindi pa rin nagpalitan ng salita ang dalawa. Kinabukasan, tahimik na nakatitig si Do-yeon sa pool nang biglang lumitaw si Eunbi at ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Sa pagkainis niya, sinabi nitong ang makabuhay at makita ulit si Do-yeon ay isang malaking swerte sa kanyang buhay. Pero malamig na iniwan siya ni Do-yeon at nag-isa nang umalis. Habang pauwi, hindi inaasahang tumanggap si Eunbi ng text mula kay Sujin na nag-aaya sa classroom. Puno ng mga katanungan ang kanyang isip kaya nagtungo siya mag-isa sa eskwela. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na hallway nang biglang may lalapit na nakaitim mula sa likuran. Pagkatapos ng maikling pagbati, tinanong si Eunbi kung ano ang ginawa niya noong araw na namatay si Sujin at kung paano niya ito pinabayaan. Gusto nitong maramdaman ni Eunbi ang parehong paghihirap kaya ikinulong siya sa classroom at iniwan. Nagpanik si Eunbi at hinanap ang phone para humingi ng tulong pero patay na ito. Sa kawalan ng pag-asa, desperado siyang humingi ng saklolo sa dilim. Buti na lang, nakita siya ng homeroom teacher na nagro-rounds. Habang inihahatid siya palabas ng eskwela, nakasalubong nila si Do-yeon na pauwi. Ipinagkatiwala ng guro kay Do-yeon ang paghatid sa kanya. Samantala, si Taekwang, na hindi siya makontakt, ay nabahala at nagmadaling pumunta sa bahay nito. Nagulat siya nang makita si Do-yeon na mayakap si Eunbi habang inihatid ito. Nagsimulang magselos si Taekwang at kumilos ng nakakatawa. Pagpasok ni Eunbi sa bahay, nagtalo ang dalawa bago umalis. Kinabukasan, tinanong ng homeroom teacher si Eunbi pero hindi nito nakita ang mukha ng nagkulong sa kanya. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga mensaheng ipinadala sa pangalan ni Sujin. Nag-alala ang guro at pinalakas ang loob ni Eunbi na dapat manatiling kalmado hanggang sa matapos ang investigasyon. Habang pinapanood ang surveillance footage, nagulat ang homeroom teacher nang malamang ang misteryosong figure ay ang student teacher. Sa klase, napagtanto rin ni Eunbi na pareho ang boses ng student teacher at nang nakulong sa kanya. Habang malalim ang iniisip, tumanggap siya ng text mula kay Taekwang na nag-aaya sa rooftop.
Alam ang pagiging curious niya tungkol kay Sujin. Ibinunyag ni Taekwang na si Eunjae ang unang nakakita sa katawan nito. Pagkalabas ng rooftop, muling nakasalubong ni Eunbi ang student teacher. Nang marinig ang boses nito, kumilos siya ng pabalikwas at umiwas. Sa sandaling iyon, kinumpirma ng homeroom teacher na ang student teacher ay ang ate ni Sujin. Pagkatapos, inaya ng student teacher ang homeroom teacher na uminom. Matapos mag-alangan, pumayag ito. Samantala, kahit narinig ni Doyoon na magta-transfer si Eunbi, kulang siya ng lakas ng loob na pigilan ito. Napansin ni Eunbi na hindi nagaanong malamig si Doyoon at nagkaroon siya ng kaunting kasiyahan. Sa bar, nagkunwaring lasing ang homeroom teacher at inamin na nabigo siyang protektahan si Sujin noon. Dahil dito, madali niyang nalaman ang balak ng student teacher. Pero maaari bang burahin ng isang huling paumanhin ang galit ng pamilya ng namatay? Kinabukasan, gustong tawagan ni Taekwang ang ina na matagal na niyang hindi kinakausap. Nang marinig ang boses nito sa kabilang linya, nawalan siya ng lakas ng loob at ibinaba ang telepono. Habang puno ng iniisip, nakasalubong niya si Soyong na mayabang na nanggigilalas tungkol sa pagpapatalsik kay Eunbi. Akala ni Soyong na sigurado na ang tagumpay, pero hindi niya alam na sa eskwelang ito, si Taekwang ang tunay na leader. Ang ama nito ay mataas ang posisyon dito. Samantala, nagkita sina Eunbi at ang student teacher sa hallway at naghahanap ng tahimik na lugar para mag-usap. Nagulat si Eunbi nang malamang kapatid ito ni Sujin. Ipinaliwanag ng student teacher na ayaw niyang malimutan ng mga tao ang kanyang kapatid. Bumalik sa alaala ng buhay pa si Sujin, masaya pa sila noong una. Pero dahil sa pagiging mahinahon nito, naging target siya ng pambubuli. Nakita ito ni Eunjae pero nanatiling malamig. Noong araw na nagkasakit si Sujin, hindi rin siya pinansin ng homeroom teacher. Naiwang nag-iisa sa classroom, tuluyang hindi na huminga si Sujin. Sa kasalukuyan, pumasok din ang homeroom teacher at nalaman na ang dahilan ng pagkamatay ni Sujin ay hindi dahil sa negatibong pag-iisip kundi meningitis. Pero dahil walang nakapansin, doon na siya namatay sa classroom. Naramdaman din ng homeroom teacher ang matinding pagkukulang sa nangyari. Sa parehong panahon, lumabas ang isang artikulo na naglantad sa kapabayaan ng eskwela na naging dahilan ng pagkamatay ng isang estudyante. Mabilis itong kumalat online, nagdulot ng matinding presyon sa school administration, lalo na kay principal, ang ama ni Taekwang. Samantala, ang ina ni Eunbi ay nag-alala na baka masyadong mag-isip ito bago ang disciplinary meeting kinabukasan. Pumunta siya para aliwin ang anak. Ipinangako niya kay Eunbi ang isang bagong buhay, kung saan pwede na siyang mabuhay ng malaya bilang Eunbi, hindi na bilang Eunjae. Napuno ng kasiyahan si Eunbi para siyang muling ipinanganak. Kinabukasan ng umaga, nagkita sila ni Doyoon, nais niyang ituring siya bilang Eunjae kahit sa huling araw na ito. Maghapong nag-enjoy sila pagkatapos ay pumunta sa Lovelock spot. Doon, ibinalik ni Eunbi ang medalya kay Doyoon, sinabing mahalaga ang swimming at dapat siyang gumaling at bumalik sa dating kondisyon. Ramdam niyang malaki ang epekto niya sa kinabukasan ni Doyoon, kaya sinabing ang kanyang pag-alis ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Nagpaalam sila ng may pighati, pero sa bus, nag-text si Doyoon kay Eunbi, sinabing hindi pa rin niya alam kung paano ito tatawagin, pero sa huli, tinawag niya ito sa tunay nitong pangalan, Eunbi. Unti-unting minahal ng mga tao si Eunbi para sa kung sino talaga siya, hindi na nagkukunwari bilang Eunjae. Ngunit ng gabing iyon, natakot si Taekwang na baka lumipat ng eskwela si Eunbi at mawalan siya ng pagkakataong magtapat ng nararamdaman. Pumunta siya sa bahay nito para sabihin ang totoo. Hindi malinaw kung pipiliin ni Eunbi si Doyoon o si Taekwang. Kinabukasan, ginanap ang disciplinary meeting. Matapang na tumindig ang ina ni Eunbi at sinabang kusa na silang lilipat ng eskwela at hindi na magiging pabigat pa. Habang nag-aayos ng gamit, biglang bumukas ang pinto. Gulat na nilingon ang may pumasok at nakita niyang si Eunjae ang nasa harap niya. Nang tawagin siyang nanay, napagtanto niyang ito nga ang Eunjae na palagi niyang hinahanap. Walang tigil na humihingi ng tawad si Eunjae at hindi nagtagal ay nagyakapan sila sa luha. Hindi inaasahang nasaksihan ito ni Eunbi sa taas. Inamin ni Eunjae na ang unang nakilala ng ina sa orphanage ay si Eunbi, hindi siya. Noong school trip, nalaman niya kung gaano kahirap ang buhay na dinanas ng kapatid. Puno ng pagsisisi, ginawa niya ang lahat para mabawasan man lang ito. Noong araw na iyon, makalabas lang ng CR, nakita niya si Eunbi at lihim na sinundan. Nasaksihan niya ang pagpapahirap ng mga bully sa kapatid. Sa paningin niya, kasalanan niya ang lahat ng dinanas ni Eunbi. Hindi siya makalapit noon dahil hindi niya kayang harapin ito. Sa huli, nailigtas niya si Eunbi mula sa bingit ng kamatayan. Naalala rin niya ang araw na inapi si Sujin ng mga kaklase. Kung noon pa siya kumilos, hindi sana namatay ng ganon si Sujin.
Para sa kanya, kasalanan niya ang lahat ng dinanas ni Eunbi. Natakot siyang baka maging pangalawang Sujin si Eunbi, kaya noon pa man ay tumakbo na lang siya. Pero ngayon, handa na siyang harapin ang lahat para protektahan ang kapatid. Tanging ito lang ang paraan para malaya siya sa pagkakasala. Pagkatapos ng lahat, nagkita-kita ang pamilya sa unang pagkakataon. Saya nila para silang nagbagong taon. Una nilang naramdaman ang pagiging magkalapit bilang magkapatid. Nagtitigan sila ng nakangiti. Nang matulog ng magkatabi, lalo silang nagkalapit. Lalo pang nagkaroon si Eunjae ng lakas para ituwid ang mga pagkakamali. Kinabukasan, bumalik si Eunjae sa eskwela kasama ang dalawang matalik na kaibigan. Nagkataon, akusahan sana ni Soyoung si Eunbi na nagpapanggap bilang Eunjae gamit ang magkapareho nilang sulat kamay bilang ebidensya. Pero hindi inasahan ni Soyoung na ang tunay na Eunjae na ang bumalik. Buong tapang na sinabi ni Eunjae, "Kung hindi ako si Eunjae, sino ako?" Naging malamig ang tingin ni Eunjae habang itinulak si Soyoung sa pader. Inilantad ang mga krimen nito laban sa kapatid. Nang papaluin na sana, nagpigil si Eunjae. Masisira lang ang kamay niya sa katulad ni Soyoung. Sa sandaling iyon, dumating si Taekwang na naitim na ulit ang buhok. Sa break time, akala pa rin niyang si Eunbi ang kausap niya, kaya ginanoon pa rin ang pakikitungo. Pero isang sampal lang ni Eunjae ang nagpaalab sa katotohanan. Nang malaman ang pagkakamali, hindi na niya inintindi si Eunjae at agad na tinanong kung nasaan si Eunbi para hanapin. Sa isip niya, si Eunbi na lang ang mahalaga. Ayaw na niyang mawala pa ito. Pero hindi niya alam na pauwi na si Eunbi sa orphanage. Handang iwan ang masakit na nakaraan para sa mas magandang buhay. Ngunit sa orphanage, sabik na naghihintay ang mga bata sa pagbabalik niya. Kaya nagpa siya si Eunbi na doon muna siya babalik. Nang makita ng mga bata si Eunbi, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nang mahawakan nila ito, saka lang napatunayan na tunay na si Eunbi ang nakabalik. Bagamat ayaw paawat ng ina, iginagalang nito ang desisyon ni Eunbi. Umaasa lang siyang balang araw ay magbabago ang isip nito at babalik. Habang nagpapaalam na si Eunbi at papasok na, bigla niyang napansin si Taekwang na nakatayo pala roon nang hindi alam kung gaano katagal. Sinimulan niyang pagalitan si Eunbi sa pag-alis ng walang paalam, pero bigla siyang pinalo ng mga bata sa likod gamit ang stick. Akala kasi nila, binubuli niya ang ate nila kaya nagtanggol sila. Unang beses niyang natikman ang luto ni Eunbi at walang tigil sa pagpuri sa sarap nito. Pagkatapos kumain, lumabas sila para magpahangin. Nagpasalamat si Eunbi sa pagmamalasakit ni Taekwang at inamin niyang alam niyang may iba itong nararamdaman. Nagustuhan niya ang pagiging totoo niya rito pero hindi niya kayang ibalik ang nararamdaman nito. Samantala, tinawagan si Doyoon ni Eunjae para magpahangin sa tulay. Hindi pa rin niya napagtanto na si Eunjae pala ang kausap niya, hindi si Eunbi. Nang mapansing walang alam ito sa pagkakasugat ng balikat niya, nagduda siya. Puro kwento lang ni Eunbi ang mga nangyari bago siya mawala, kaya naguluhan si Doyoon. Inamin niyang si Eunjae nga siya, pero tila walang pakialam sa nararamdaman ni Doyoon. Nagulat siya nang bigla itong nagalit. Kinabukasan, kinausap ni Eunjae ang homeroom teacher tungkol sa pagkakasala niya kay Sujin. Ito na ang huling paumanhin niya. Nakarinig si Soyoung sa usapan ni na Eunjae at Doyoon at nalamang buhay pa pala si Eunjae. Ipinagtapat pa nitong dahil kay Eunjae, kaya naaksidente si Doyoon. Nang tanungin kung si Eunjae o Eunbi ang gusto niya, hindi nakasagot si Doyoon. Akala ni Soyoung makakagulo siya, pero mali siya. Si Eunjae ang kaharap niya, ang pinakamatapang sa eskwela. Hinawakan ni Eunjae si Soyoung na dating dominante sa dating eskwela pero walang laban sa kanya. Binalaan ni Eunjae si Soyoung na huwag siyang pilitin na maging brutal. Habang abala si Eunjae, naglalaro naman si Eunbi sa orphanage kasama si Taekwang at mga bata. Pagkatapos, pinaalis ni Eunbi si Taekwang at pinagtripan na baka maadik ito sa lugar. Sinabi ni Taekwang na maghihintay siya. Hindi niya tatanggapin ang sinabi ni Eunbi kagabi. Pagkatapos, tumakbo siya palayo. Nalaman ni Eunbi na natapos na ang adoption papers ng ina. Hinikayat siyang mag-aral ng mabuti para maging guro. Sa funeral home, nagkita sila ng dating kaklase. Nalaman niyang noong araw na mawala siya, nakita nito ang name tag niya sa schoolyard. Mula noon, hindi tumigil ang kaibigan sa paghahanap ng balita tungkol sa kanya. Nang may nakita itong unidentified body, inakalang si Eunbi iyon kaya doon inilagay ang name tag. Pero hindi nagalit si Eunbi. Sa halip, niyakap niya ito para aliwin. Samantala, bumalik sa dating asta si Eunjae kaya akala ng mga kaibigan niya na naalala na niya ang lahat. Pumayag si Doyoon na magpagamot para makabalik sa swimming na ikinatuwa ng coach. Hinimok siyang bumalik agad sa competition. Habang tinitingnan ang medalya mula kay Eunbi, hindi maiwasang maisip niya ito. Si Eunbi naman ay nakatingin din sa medalya na bigay ni Doyoon na alala ang masasayang araw nila.
Napansin ng isang bata na malungkot si Eunbi, kaya hinikayat siyang bumalik sa Seoul para hanapin ang kaligayahan. Sinabing okay lang sila at pwede niya silang bisitahin anumang oras. Sa eskwela, pagkatapos marinig ang sinserong salita ni Yoonjae, nagpa siya ang homeroom teacher na pumunta sa police station para ilantad ang totoo tungkol kay Sujin. Pagkatapos, nag-resign siya sa principal, nahihiya sa pagkukulang niya bilang guro na nagresulta sa trahedya. Nang malaman ni Do Yoon na nagpalipas ng gabi si Taekwang kay Eunbi, hinanap niya ito para magtanong. Nang marinig na okay lang si Eunbi, naginhawahan siya pero nagkunwaring malamig bago umalis. Samantala, nahuli ni Yoonjae si Soyoung na nagte-text sa mga dating kasabwat para buhayin ang pambubuli kay Eunbi. Dinampot ni Yoonjae ang phone at pinagtripan sa ilalim ng paa. Binalaan ni Yoonjae si Soyoung na mag-ingat sa kanyang mga kilos kung ayaw niyang masangkot sa mas malalang problema. Pagkatapos, sinipa niya ang sirang cellphone at umalis ng mayabang, iniwan si Soyoung na puno ng galit at kawalan ng magawa. Nagkita sina Taekwang at Yoonjae sa library para pag-usapan ang pagkamatay ni Sujin. Pinaghihinalaan ni Taekwang na peke ang autopsy report at marami pa silang hindi nalalaman tungkol sa kaso. Nang gabing iyon, nagpunta si Taekwang sa bar para kausapin ang homeroom teacher. Doon, inamin ng guro na may kinalaman ang ama ni Taekwang sa pagkamatay ni Sujin. Puno ng panghihinayang at lungkot, umuwi si Taekwang at hinimok ang kanyang ama na harapin ang mga kasalanan nito. Matapos kausapin, unti-unting nagising ang ama sa katotohanan. Kinabukasan, dumating ang pulis para arestuhin siya. Nagpalitan sila ng tingin ng anak at ama, puno ng pagsisisi, ngunit sa puntong iyon, napatawad na siya ni Taekwang. Para sa kanya, tunay na lalaki ang kanyang ama, handang harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Samantala, matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon si Yoonjae na bumalik sa Seoul para tapusin ang mga natitirang bagay. Nagkita sila ni Do Yoon sa parke para mag-usap. Ibinigay ni Yoonjae ang commemorative gold medal nito. Humingi ng tawad si Do Yoon sa kanyang pagiging immature at pag-iwas dahil sa magulong nararamdaman. Ngunit ngayong malinaw na ang lahat, nagtanong kung pwede na silang bumalik sa dating samahan. Ngumiti si Eunbi. Ito na ang hinihintay niya. Habang si Taekwang naman ay nagkasakit matapos ang pag-aresto sa kanyang ama. Buti na lang at tumawag si Eunbi at agad itong dinala sa ospital. Gamit ang cellphone ni Taekwang, lihim niyang tinawagan ang ina nito na dumating para alagaan siya. Pagkatapos, nag-usap ang mag-ina. Nagsorry ang ina sa pagpapabaya at nagpasalamat kay Eunbi sa pag-alaga sa anak. Nang magising si Taekwang, nagpasalamat ito kay Eunbi sa pagiging kasama sa pinakamalungkot niyang sandali. Sinamantala niyang hawakan ang kamay nito ng sandali. Samantala, binasa ni Yoonjae ang mensahe na naiwan ni Sujin bago ito namatay. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay nito at nakita ang ate ni Sujin, ang student teacher. Ipinakita nito ang mga alaala na itinago ni Sujin noong magkaibigan pa sila. Tila ang pagkakaibigan kay Yoonjae ang pinakamasayang bahagi ng buhay ni Sujin dahil ito lang ang naging kaibigan nito. Nag-usap ng masinsinan ang dalawa. Humingi ng tawad si Yoonjae sa kanyang kapabayaan at imbes na sisihin siya, pinatawad siya ng ate ni Sujin. Pagkalabas sa ospital, naiinip si Taekwang sa malaking bahay na mag-isa, kaya tinawagan niya si Eunbi para mag-bonding. Habang kumakain, ibinigay ni Eunbi ang regalo ng ina ni Taekwang na ipinasa lang sa kanya. Tila ito ang paraan ng ina para sabihing kaya na niyang mamuhay ng mag-isa. Pagkatapos, inihatid ni Taekwang si Eunbi pa uwi. Sa harap ng bahay, inamin niyang panatag ang loob niya kapag kasama si Eunbi. Nang walang paalam, bigla niyang hinagkan ito sa pisngi. Sa kasamaang palad, nasaksihan ito ni Do Yoon na nakatayo sa likuran. Puno ng pagsisisi, hinayang siya at nagtaka kung bakit hindi siya ang nasa kalagayan ni Taekwang. Sumikdo ang tibok ng puso ni Eunbi. Napatigil ito sa gulat at hindi makapagsalita. Si Taekwang naman ay nagkunwaring walang nangyari. Naging awkward ang sitwasyon kaya nagmamadaling nagpaalam. Nakatayo lang si Do Yoon habang pinapanood ang pag-alis ni Taekwang, puno ng panghihinayang. Kinabukasan, tinawag ni Do Yoon si Taekwang sa rooftop para mag-usap. Diretsahan niyang sinabing mahal niya si Eunbi at hindi niya ito susukuan. Pero ayaw din magpatalo ni Taekwang, kaya opisyal nang nagsimula ang laban para sa puso ni Eunbi. Biglang sumulpot si Yoonjae at binalaan si Taekwang. Dahil ayaw niya rito, ayaw din niyang makisalamuha ito sa kapatid niya. Lungkot na nagpunta si Taekwang sa parke para kausapin si Eunbi. Naging awkward ang usapan dahil sa alaala ng halik kagabi. Hindi kinaya ang tensyon, kaya umalis na lang si Eunbi. Pero hinabol siya ni Taekwang at inasar hanggang sa malapit ng maiyak. Sa eskwela, lalong naiinis si Soyoung dahil patuloy siyang iniiwasan ng mga kaklase. Inakala niyang may kinalaman si Yoonjae kaya nagkaroon ng mainitang away sa CR.
Pero kahit sa salita o pisikalan, madaling nadaig ni Yoonjae si Soyoung. Matinding leksyon ang natanggap nito kaya galit na nanira ng gamit sa CR. Pagkatapos ng klase, dinala ni Soyoung ang sirang cellphone sa repair shop at ipinarecover ang lahat ng data. Nang makuha ang phone, tiningnan niya at nakita na nandoon pa rin ang mga video ng pambubuli niya kay Eunbi. Dito na nagsimula ang balak niyang paghihiganti. Sa kabilang dako, nakita ni Do-yeon ang isang estranghero na susugod sa kanyang ama. Walang imik, sumugod siya at nakipag-away. Dahil dito, napunta silang lahat sa presinto para ayusin ang gulo. Habang palabas, nagkasalubong sila ni Taekwang na nandoon din. Dahil sa hilig niya sa detective stories, naisip ni Do-yeon na ang direktor na inaresto ay ama ni Taekwang. Nang paalis na si Taekwang, hinila siya ng ama ni Do-yeon at inanyayahan kumain sa karinderya. Napansin ni Taekwang ang mainit at mapagmahal na samahan ni Do-yeon at ng ama nito. Labis na na-miss ni Taekwang ang sarili niyang ama. Marahil mahal din siya nito, iba lang ang paraan. Pagkatapos kumain, pinalakas ni Do-yeon ang loob ni Taekwang sa mahirap na panahong ito. Simula pa lang ang kanilang pagiging magkalaban at magkaibigan. Ang pakikisalamuha sa pamilya ni Do-yeon ay lalong nagpamiss kay Taekwang sa kanyang ama. Kaya kinabukasan, nagbihis siya ng formal at isinuot ang tie na regalo ng ina at pumunta sa kulungan para dalawin ang ama. Labis itong nakatouch sa ama. Pinuri niya ang anak at sinabing tunay na itong nag-mature at ang gwapo niyang tignan sa suot na tie. Sinabi ni Taekwang na sobrang naiinip siya sa bahay nang wala ang ama. Miss na miss niya ito at wala siyang galit sa kanya. Ang ama naman ay nagsabi na akala niya dati ay marami siyang dapat protektahan, pero sa huli, isa lang pala ang tunay na mahalaga, ang anak niyang si Taekwang. Habang palabas, umiyak si Taekwang ng parang bata. Pagkatapos ng lahat, marahil ay babalik din sa dati ang samahan nila ng ama. Kinabukasan, nag-empake ang homeroom teacher at nagpaalam sa klase. Malungkot na nagpaalam ang mga estudyante. Ang ilan ay nagbigay ng heartfelt na mensahe at nangakong magkikita ulit sila balang araw na ikinatouch ng guro. Nang gabi, pinalabas ni Do-yeon si Yoonjae. Ibinigay niya ang medalya na ipinangako niya noong bata pa sila. Dito ibinuhos ni Do-yeon ang kanyang nararamdaman. Tinapos niya ang 10-year one-sided love kay Yoonjae. Alam na ito ni Yoonjae. Inamin niyang may mga sandaling nagtatanong siya kung may nararamdaman din siya, pero kahit siya ay walang sagot. Nagdesisyon silang manatiling mabuting magkaibigan na lang. Kinabukasan, habang naglalakad si Do-yeon, nakita niya si Eunbi na pauwi galing sa extra classes. Mabilis siyang umakyat at umupo sa tabi nito. Tinanong ni Do-yeon kung bakit hindi ito sumama sa morning exercise. Sabi ni Eunbi na oversleep siya. Sinabi ni Do-yeon na hinintay niya ito buong umaga, pero okay lang. Ngumiti pa ito at sinabing kaya niya siyang hintayin habang buhay. Nahiyang umiwas si Eunbi pero hinawakan ni Do-yeon ang kamay nito at hiniling na sabay silang umuwi. Tumingin si Eunbi kay Do-yeon na hindi alam ang sasabihin, pero di nagtagal ay sabay na silang naglakad. Binanggit ni Eunbi na madalas na silang dumaan sa lugar na ito. Itinama siya ni Do-yeon, iyon ay kasama si Yoonjae. Kasama si Eunbi, ito ang una, anya. Unang beses na sumakay ng bus ng magkasama, unang beses na makinig ng music ng sabay. Habang nagsasalita, niyakap ni Do-yeon si Eunbi at hindi ito umawat. Kinabukasan, pumunta si Eunbi sa eskwela para magpaalam sa lahat. Nalaman ni Soyoung na si Eunbi nga ito kaya tinawagan niya ito para bantaan. Kung hindi ito pupunta, ipalalabas niya ang video ng pambubuli para makita ng buong eskwela. Nang marinig ito, nagmadaling pumunta si Yoonjae sa eskwela. Pagkatapos ng klase, nagtipon si Eunbi ng lakas ng loob. Tulad ng isang adult, tumayo siya sa harap ng klase para ihayag ang lahat. Pero sa sandaling iyon, biglang pumasok si Yoonjae na nagpagulat sa lahat. Nakita ito ni Soyoung bilang perpektong pagkakataon. Tumayo siya at inihayag ang katotohanan na ang batang kanyang binuli sa probinsya ay buhay pa pala. Subalit nang tumayo si Yoonjae para protektahan ang kapatid mula sa mga mapanghusgang tingin, hinila niya palabas si Soyoung at inutusan itong ibigay ang video. Nang marinig ito, nangiwi ng mayabang si Soyoung, akala niya nasa kanya ang kapangyarihan. Samantala, humihingi ng tawad si Eunbi sa klase, inamin niyang nagsinungaling siya sa kanila. Nagulat ang lahat, pero nang marinig ang tapat na paliwanag ni Eunbi, tinanggap nila ito at nag-move on. Sa labas, nilinlang ni Yoonjae si Soyoung para aminin na siya ang nag-record ng video. Lihim itong in-record ni Yoonjae at binaliktad ang sitwasyon, binantaan din niya si Soyoung. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Soyoung ang lubos na kawalan ng pag-asa. May malamig at nagbabantang tingin, sinabi ni Yoonjae kay Soyoung na dalawa lang ang pagpipilian nito, umalis sa eskwela o magpakabait at manahimik. Kung hindi, babala ni Yoonjae, huwag kang magalit kung magiging brutal ako.
Pagkatapos magsalita, lumabas si Eunbi para magpalamig ng ulo. Lumapit si Do-yeon at umupo sa tabi niya, nagpatugtog ng musika para aliwin siya. Gusto rin sanang lumapit ni Taekwang kay Eunbi pero huli na siya. Kinabukasan sa eskwela, nagkita ulit si Eunjae at ang dalawang matalik niyang kaibigan pero hindi nila malaman kung si Eunbi o Eunjae ang kausap nila. Sa klase, dumating ang bagong homeroom teacher. Pagkatapos magpakilala, diretsong nagtrabaho. Ang istrikto niyang ekspresyon ay nagpabahala sa mga estudyante. Nang gabi, pagkatapos ng extra classes, naghintay si Taekwang para ihatid si Eunbi. Sa may pintuan, nakasalubong nila si Do-yeon na naghihintay din. Para iwas awkward situation, nagpa siya si Eunbi na mag-isa na lang umuwi, iniwan ang dalawang lalaking nagtitinginan ng may tensyon. Pag-uwi, inanunsyo ng ina na ipagbibili na niya ang tindahan at lilipat sila sa ibang lugar para sa bagong simula. Parehong masaya ang magkapatid sa desisyon. Biglang inamin ni Eunjae na gusto niyang mag-aral sa abroad, na ikinagulat ng ina at ni Eunbi. Kinabukasan sa tanghalian, sinabi ni Eunjae sa mga kaibigan na lilipat siya ng eskwela para mag-aral sa ibang bansa. Ayaw maniwala ng mga kaibigan at gustong magpa-farewell party para sa magkapatid. Nang mabalitaan ito, kinausap ni Taekwang si Eunbi ng gabi. Nagpasalamat si Eunbi sa pagiging mabait nito pero humingi ng tawad dahil hindi niya kayang ibalik ang nararamdaman nito. Tahimik na nakinig si Taekwang pagkatapos ay umalis ng walang imik. Samantala, nag-uusap sina Eunjae at Do-yeon tungkol sa plano nitong mag-abroad. Matapos ang lahat, gusto niyang lumayo at makakita ng bagong mundo. Hindi nakalimutan ni Eunjae na palakasin ang loob ni Do-yeon. Hinimok siyang magtungo sa mas malalaking pangarap. Sa bahay naman ni Soyoung, pinagalitan siya ng ama sa mga kalokohan niyang naging balita at ikinagulo ng publiko. Nawala ang tsansa nito sa eleksyon. Mariin siyang binalaan na kung mauulit pa, itatakwil na siya. Kinabukasan, humingi ng pagkakataon si Soyoung na makausap si Eunbi ng sarilinan. Ipinahayag niya ang pagsisisi sa lahat ng ginawa. Nawala na ang video at nagpasalamat din siya kay Eunjae sa mahalagang aral na natutunan. Sa kabilang banda, malungkot si Taekwang matapos siyang tanggihan ni Eunbi. Dinalaw siya ng dating homeroom teacher. Sa isang tingin pa lang, alam na ng guro na nasasaktan ito kaya binigyan niya ng crash course sa pag-ibig. Pagkatapos, hinintay ni Taekwang si Eunbi pagkatapos ng klase at kinausap. Sinabi niyang hindi na niya ito magugustuhan at pwedeng umuwi na itong mag-isa dahil nasa harap na nila ang bus stop. Pero makalipas ang 3 segundo, bigla siyang tumakbo pabalik para pigilan ito. Ibinuhos niya ang lahat ng nararamdaman, umaasang mauunawaan ni Eunbi ang lalim nito. Habang nag-eempake, nag-usap ng masinsinan ang magkapatid. Alam ni Eunjae na may gusto na si Eunbi kay Do-yeon kaya hinimok niya ang kapatid na sabihin ang lahat bago sila lumipat. Di nagtagal, nagkita sina Do-yeon at Eunbi sa tulay. Inamin ni Eunbi na gusto niya ito pero kailangan muna niyang pagtuunan ng pansin ang sarili at pamilya. Hiniling niyang hintayin ang tamang panahon. Masayang-masaya si Do-yeon pero nagkunwaring composed. Ibinigay niya ang metal keepsake bilang farewell gift na magiging tanda ng kanyang presensya kahit magkalayo sila. Sinabi niya na kapag naayos na niya ang kanyang mga iniisip at sigurado na sa kanyang nararamdaman, dapat ibalik niya ang medalya sa kanya. Parehong napakahalaga sa kanya si Eunbi at ang medalya. Sa kanyang unang practice swim, nanguna si Do-yeon sa isang pambihirang performance, pero sa susunod na round, sumakit muli ang kanyang balikat. Parang nag-freeze ang buong venue. Akala ng lahat susuko na siya, pero laban sa lahat ng expectations, tinapos niya ang race gamit lang ang isang braso. Nabaliw sa tuwa ang mga manonood sa matinding determinasyon ni Do-yeon. Makalipas ang 6 na buwan, matapos magkaroon ng emotional stability, nagpa siya si Eunbi na bumalik sa dati niyang eskwela. Buong sigla siyang sinalubong ng kanyang klase. Nang matanggap ni Taekwang ang mensahe ni Eunbi, nagmadali siyang pumunta para makita ito. Sobrang saya na bumalik na ito. Sa wakas, nagbalik na rin sa normal ang kanilang masayang school life. Ang dating homeroom teacher ay nakahanap na ng bagong work environment. Si Do-yeon, matapos ang ilang buwang pagsusumikap, sa wakas ay napanalunan ang national championship. Lahat ay nagtataguyod na ng kani-kanilang landas. Matapos magsilbi ng mahigpit na sentensya, nakalaya na sa bilangguan ang ama ni Taekwang. Sa unang pagkakataon, nakasalo niya ang kanyang ama sa pagkain. Pinili ni Eunjae ang landas ng pag-aaral sa abroad at nangakong babalik soon para dalawin ang lahat. Kinabukasan, sa bus, kinatuwaan ni Eunbi si Do-yeon gaya ng dati niyang ginagawa sa kanya. Parehong napuno ng kasiyahan sa muling pagkikita. Ibinigay niya pabalik ang medalya, tinupad ang pangako na simulan na ang kanilang relasyon.